Naniniwala ka ba sa kasabihan na kaya tayo paulit-ulit na nasasaktan dahil hindi pa natin nakukuha ang leksyong dapat nating matutunan? Ikaw ba may isang pagkakamali o isang sakit ba? Hindi sakit na pisikal, hindi katawan, kundi ng puso na paulit-ulit mong nararanasan. Paulit-ulit ka bang nabo-broken heart? Paulit-ulit ka bang nagagamit? Ganon. Hindi kaya di mo pa natututunan ang leksyon na nais ituro sa iyo ng karanasang ito? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. And yes, may nakikita pa kayong video for today's kwento dahil may time pa tayong mag-video. Oo, sabi ko naman sa inyo sa video natin kahapon, diba, na baka may mga araw na wala tayong video until the end of, anong tawag nito? The end of Holy Week. Pero may kwento tayo. Yung ano lang, yung on-cam video, yung wala. Baka mga static pictures ko na naman yung makikita ninyo. But anyway, so much for that. Dito na tayo mag-focus ngayon para sa ating kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Akala ko, pagkatapos kang masaktan ng husto, gaya ng mga nasa pelikula, ay mahanap mo na ang kaligayahan na laan sa'yo. Akala mo, matapos halos mamatay-matay ka na sa sakit, makikita mo na ang pag-asa. Pero yun pala, hindi pala pag-asa ang nakita mo, ngunit panibagong pasa. Dear Mama Mia, akala ko noon, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko ay yung araw na iniwanan ako ng asawa ko. Pero hindi pala. Mas mahirap pala ang araw na naiwan nga akong buo, pero wala namang kapayapaan sa aking puso. Mama Mia, ilang taon na rin ang nakakalipas mula nung magsimula ang lahat. Pero hanggang ngayon, kahit sa hinaba-haba ng panahon, sariwa pa rin sa akin ang pakiramdam ng gabing iyon. Ang lamig ng tiles sa sala habang nakaupo ako, hawak ang cellphone at paulit-ulit na binabasa ang mga mensaheng hindi naman pala ukol sa akin. Mahal, miss na kita, kailan ka uuwi? Yun ang isa sa mga nabasa ko. Hindi ako ang kausap, hindi ako ang tinatawag na mahal, at hindi ako ang hinihintay na umuwi. At doon nga nagsimulang mabasag ang lahat, Mama Mia. Hiwalay na kami ngayon. May 2 kaming anak at sa edad kong mahigit 30, akala ko tapos na ang parte ng buhay ko na tungkol sa pag-ibig. Akala ko ang tanging papel ko na lang ay ang maging ina at matutong mabuhay nang wala ang lalaking minsang pinangarap kong makasama hanggang sa aking kamatayan. Pero mali pala ako, Mama Mia. Dahil kahit ilang beses mong akalain na wala nang darating, meron at meron pa rin pala. Ang akala ko yung darating bibigyan ako ng kaligayahan at kapayapaan. Pero yun ay hanggang una lang pala. Dahil sa huli, mas guguluhin pa niya ang unti-unti ko na sanang natatahimik na mundo. Kailan ba na hindi ako naghanap ng panibagong lalaki sa buhay ko, Mama Mia? Hindi ko siya hinanap, hindi ko rin siya pinili. Siya ang kusang lumapit sa akin.
Dumating siya sa mga panahong pinakamahina ako. Mama Mia, matagal na kaming magkaibigan sa opisina. Kasi yung asawa ko, kahit nasa abroad siya noon, hindi naman po ako tumigil sa paghahanap buhay. Hindi naman ako tumigil na magkaroon ng sarili kong income. At yun nga ata ang naging dahilan kung bakit nakakabangon pa rin ako sa kabila ng ginawa sa akin ng asawa ko. Na pinagpalit niya ako sa iba. Na pinagpalit niya ako sa kasamahan niyang OFW doon sa abroad. At eto ngang panibagong lalaki, siya ay kakilala at kaibigan ko sa opisina. Hindi kami yung tipong araw-araw na magka-chat. Pero sa personal, lagi kaming nag-uusap. At aaminin ko, napakagaan niyang kausap. Na tipo bang gumagaan ang mabigat na mga bagay na daladala ko noon. Siya yung tipo ng taong marunong talagang makinig. Hindi yung nakikinig lang para may masabi sa'yo. Hindi yung nakikinig lang para ichismis ka sa iba o sagutin ka ng pabalang. Siya yung tipo ng taong hindi ka huhusgahan kahit na paulit-ulit mo nang ikunukwento ang sakit sa puso mo. Mama Mia, ang problema nga lang, bukod sa mas matanda siya sa akin ng ilang taon, ay may asawa ang lalaking ito. Pero wala silang anak dalawa at pareho kaming may bitbit na kwentong malungkot. Sa tuwing nagkukwento ako tungkol sa asawa kong nasa abroad na nakahanap ng iba, siya naman ay tahimik lang na nakikinig. Minsan kapag kailangan, nagbibigay siya sa akin ng payo. Minsan naman ay simpleng tango lamang. Pero nararamdaman ko, naiintindihan niya ako. Nararamdaman ko na hindi siya nakikinig lang dahil meron siyang motibo. Kundi talagang genuine ang concern niya sa sakit na nararanasan ko. Mama Mia, dahil nahihiya akong magkwento sa mga kapatid, mga magulang at mga kaibigan ko, sa kanya ko na ibubuhos ang lahat ng lungkot ko. Sa kanya ko na ibubuhos ang sakit na nararamdaman ko. At lagi naman siyang nandyan, nakikinig. Siguro dahil doon, unti-unti akong nasasanay sa kanyang presensya. Unti-unti akong nasasanay na lagi siyang nandyan para sa akin. Na kahit napakalungkot at napakasakit ng pinagdaanan ko, ay may isang tao pa ring nakakaintindi. Akala ko magiging magkaibigan lang kami. Kuya, ganun ba? Hanggang sa isang araw, nagbago po ang lahat. Hindi siya yung tipong mahilig mag-chat. Kaya nang makita ko ang pangalan niya sa notification ng cellphone ko isang gabi, ay natigilan ako. Kamusta ka na? Simpleng tanong lang, pero may kakaiba. Bakit naman siya magtatanong kung kamusta ako kung halos araw-araw naman kaming magkausap at magkasama sa opisina? Bukas, papasok naman kami. Bakit des oras ng gabi talaga siyang nag-chat? Bakit hindi na lang niya inantay ang bukas para ako ay tanungin kung kamusta ako? Hindi ko maipaliwanag pero parang may init na gumapang sa dibdib ko habang binabasa ko ang chat na yon. Siguro dahil sa panahong iyon, bihira na akong kamustahin ng ibang tao. Hindi bilang ina, hindi bilang empleyado, kundi bilang ako. Bilang babae.
Sumagot ako at dun nagsimula ang araw-araw naming pag-uusap sa chat. Kahit na Mama Mia, nag-uusap naman kami sa opisina. Mula sa simpleng kumain ka na ba? Hanggang sa ingat ka pa uwi, nakauwi ka na ba? Hanggang sa naging namimiss kita. Yun yung mga chat na yun eh. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pwede ba kitang ligawan, May? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Galit, yun ang una kong naramdaman. May asawa ka! Sigaw ko sa chat na halos nanginginig ang kamay ko sa paglalagay ng halos 10 exclamation point. Sinabi ko pa nga sa kanya na isusumbong ko siya na wala siyang karapatan para manligaw dahil may isang babae na dapat ay nagmamay-ari na ng kanyang puso't damdamin. Mama Mia, sa totoo lang, nagalit ako noon dahil naramdaman ko na parang naulit sa ibang babae ang naranasan ko noon sa mister ko. At tumigil naman siya sa kanyang pag-chat sa akin. Pero hindi nagtagal, hindi naman biglaan, agad. Unti-unti, Mama Mia, na nangyayari ang lahat. Simula nung chinat niya ako na kung pwede ba niya akong ligawan, ay hindi ko na siya pinapansin sa opisina. Nagtataka nga ang aming mga katrabaho Meron daw ba kaming pinag-awayan? Hindi na lang ako sumasagot. Sabi ko, purely professional lang naman ang mga relasyon namin sa opisina dahil magkakatrabaho kami. At kung walang kailangan pag-usapan tungkol sa trabaho, hindi namin kailangang maging close sa isa't isa. Pero Mama Mia, darating din pala ang panahon na maging ang aking galit at ang aking sinasabi ay aking makakain. Parang ulan na nagsisimula lang sa ambon. Hanggang sa hindi mo na namamalayan dahil akala mo ambon lang, kaya nandyan ka. Hindi nagpayong. Hanggang sa napansin mo na lang na basang-basa ka na pala. Mama Mia, araw-araw kaming magkasama sa trabaho. Nakikita ko kung paano siya makitungo sa iba. Marespeto, maalaga, at kailanman hindi mo makikitaan ng yabang. Pero higit sa lahat, nakikita ko kung paano niya ako tingnan. May kakaibang lambing, may pag-iingat, na para bang ako ay isang napakahalagang bagay. At sa isang pusong matagal nang hindi nakakaramdam ng ganon, dumating po sa punto na nahihirapan na akong tanggihan ito. Hanggang sa isang araw, matapos yung hindi ko pagpansin sa kanya, matapos yung pag-iwas ko at yung pagpaparamdam ko sa kanya ng galit, ay ako na rin ang naunang ngumiti sa kanya. At ngumiti rin siya sa akin pabalik. Hanggang sa nanumbalik ang pag-uusap namin. Hanggang sa nanumbalik ang paghihintayan namin sa tuwing lunch break. Hanggang sa natatandaan ko na ako na pala ang naghihintay sa kanya. Na ako na pala ang nahuhulog. Naaalala ko pa ang unang pagkakataon na lumabas kami. Weekend yun. Simpleng kape lang naman dapat sabi namin. Wala namang mali siya. Magkaibigan lang na gustong mag-usap sa labas ng trabaho. Pero habang magkatapat kami sa maliit na mesa, habang pinagmamasdan ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin, na para bang ako lang ang tao sa mundo,
May bahagi sa akin na unti-unting bumibigay. Hindi naman niya ako hinawakan eh. Hindi naman ako nakaramdam na nagmamadali siya. Pero ang nararamdaman ko noon ay ang init ng kaniyang presensya. Ang paraan ng paglapit niya sa akin. Ang bahagyang pagsulyap niya sa labi ko at pagdila niya sa labi niya. Ang marahang paglapit ng kamay niya sa kamay ko. Ang tila hindi sinasadya na pagdidikit ng mga daliri namin. Bagay na parang nagbigay ng bulta-bultahing kuryente na dumalaw papunta sa iba't ibang bahagi ng aking katawan. Pwede ba? Mahina niyang tanong at paghingi ng permiso sa akin. Hindi ko na maalala kung tumango ba ako o umoo ba ako. Basta ang alam ko lang, Mama Mia, hindi ako umatras. Noong nilalapit na niya ang kamay niya sa akin ng dahan-dahan. At nang maramdaman ko nga ang marahan niyang paghawak, yung hindi mapang-angkin, kundi parang nag-aalangan pa. Doon ko unang naramdaman na may bahagi sa sarili ko na kusa ng sumusuko kahit ayoko. Hindi dahil sa pinilit ako, kundi dahil tila nararamdaman ng katawan ko na gusto ko rin kahit pilit itong dinedenay ng aking isipan. Sa sandaling iyon, nakalimutan kong isa nga pala akong ina. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko na isa akong babaeng iniwanan at pinagpalit ng kanyang asawa sa iba. Ang damdamin ko noon, Mama Mia, ay tila damdamin lang ng isang babaeng gustong-gustong mahalin. Sabi ko noon sa sarili ko, sige, pagbibigyan ko na. Pero hindi ako katulad ng naging babae ng asawa ko. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Hindi ko siya aagawin sa asawa niya. Makikihiram lang ako sandali. Panandalian lang. Pantanggal lang ng pagkamis kung paano mahalin. Pagtanggal lang ng pagkamis kung paano magkaroon ng isang lalaki sa buhay mo. Lilipas din naman to. Pangangailangan lang to na pisikal, gaya ng pangangailangan ng ibang tao sa tawag ng laman. Mama Mia, pilit ko noong kinukumbinsi ang aking sarili na hindi ako mang-aagaw. Hindi ako tutulad sa babae ng asawa ko. Hindi ako magpipiling asawa. Alam ko kung saan ako nakalugar. Alam ko kung ano lang dapat ang aking hangganan. Pero, yung akala ko panandalian lang, ay umabot na po ng 7 taon, Mama Mia. 7 taon ng pagtatago. 7 taon ng pagnanakaw ng oras ng kanyang pamilya at ng kanyang asawa. 7 taon ng pagmamahal, pagbibigay ng aking sarili ng walang pangalan. Oo, Mama Mia. Matapos kasi ang araw na yun sa loob ng cafe, ay inaya niya ako na kami ay manood ng sine. At sa loob ng sinihan, dun po nawala ang lahat ng limitasyon at boundaries namin sa isa't isa. Dun niya ako niyakap. Dun niya ako hinalikan. Dun niya ako hinawakan. At pagkatapos nun, sa kalagitnaan ng palabas, dun niya ako binulungan. Nang lipat tayo sa ibang lugar. Dun ako humawak sa kamay niya. Dun ako sumakay sa taxi kahit may sasakyan naman siya na iniwan lang namin sa mall na yon. At sa araw din na yon,
Doon ako pumasok sa isang malamig na kwarto kasama ang isang lalaking nakatali na sa iba. Pagkatapos na may nangyari sa amin, doon ko sinabi na hanggang ganito lang to ha. Hanggang sex lang. No more, no less. Pero ang sabi niya, mahal niya ako. Ang sabi niya, hindi na raw siya masaya sa asawa niya. Kaya lang Mama Mia, naging asawa din ako eh. Naging receiving area din ako ng pagtataksil. Kaya alam ko kung gaano kasakit. Alam ko kung gaano kapait. Kaya tinigilan ko siya. Pinigilan ko ang mga susunod pa niyang sasabihin. Hindi. Hindi ako papayag na iiwan mo ang asawa mo para sa akin. Hindi ako papayag na ipagpalit mo siya sa akin. Ano? Tingin niya. Naguguluhan na namamangha habang pinapakinggan ang mga sinasabi ko. Oo, ayoko na maging kabit. Pwede mo akong tawaging hingahan. Hingahan natin ang isa't isa. Pero May, wala nang pero-pero. Eto ang kondisyon ko. Kung gusto mo na magpatuloy ito, kailangan mong sundin ang mga kondisyon ko. At oo Mama Mia, pumayag siya. Dahil ang sabi niya, mas mabuti na raw yun kaysa sa tuluyan akong mawala sa buhay niya. Akala ko noon, I'm doing a favor for his wife. Akala ko noon nagiging mabuting babae pa ako para sa asawa niya. Dahil sabi ko, mangangabit at mangangabit tong lalaking to. Kung mangangabit na lang siya, dito na lang sa akin na hindi umaasa ng pagmamahal at pagpili niya. Dito na lang sa akin na handang maging hingahan lang at hindi siya tuluyang aagawin. Yun ang pagpapaniwala ko sa sarili ko. Ang akala ko mapapanindigan ko yun hanggang huli. Mama Mia, tuwing weekend ay kaming dalawa. Nagsasama sa kung saan-saan, inaabutan ng madaling araw sa pagpapaligaya sa bawat isa. At tuwing weekdays, kunwari ay magkaibigan lang kami. Kunwari magkatrabaho lang kami. Sanay na kami sa tingin ng ibang tao. Oo Mama Mia, dahil sa sobrang close naming dalawa, hindi naman po maiiwasang may mga magdududa. May mga mag-iisip ng masama. Pero sanay na kami dun eh. Sanay na kami na magpanggap na simpleng mag-office mates lang. Na simpleng binibigyan lang ng mali siya ang closeness. At tinatawanan lang namin iyon kunwari. Pero sa bawat sulyap, sa bawat lihim ng ngiti, sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang mga kamay namin kahit saglit, alam naming pareho ang totoo. Mahal namin ang isa't isa. O baka yun lang ang akala ko. Noong 2020, bumalik po ang asawa niya. Oo nga pala Mama Mia, nakakalimutan ko ngang sabihin na kaya siguro kami magka-vibes at magkasundo dahil pareho pong nasa abroad ang mga asawa namin. Ang kaibahan nga lang, yung asawa niya, hindi nangaliwa gaya ng asawa ko. Ang kaibahan nga lang, wala silang anak. At ang kaibahan nga lang, kahit nasa malayo sila sa isa't isa, ay parang going strong pa rin sila. At doon nagsimulang sumikip ang mundo ko. Nung umuwi na ang asawa niya bago pa mag-umpisa ang pandemic. January of 2020 nung dumating ito. Kung dati Mama Mia ako ang espasyo sa buhay niya o may espasyo ako sa buhay niya, ngayon ay kailangan ko na lang makontento sa mga pagitan.
sa pagitan ng oras, sa pagitan ng kasinungalingan, sa pagitan ng katotohanang hindi niya ako pwedeng piliin. Mama Mia, lagi niyang sinasabi sa akin noon na wala daw akong dapat ipangamba. Dahil sa papel na lang daw ang kasal nilang dalawa ng asawa niya. Dahil hindi na raw yun kasing saya nung una. Wala na kami. Sa papel na lang yun. Kaya nga, mahigit 6 na taon din siyang umuwi eh. Kasi wala na kaming balak na bumuo ng pamilya. Huwag ka mag-alala. Darating ang panahon, mapapawalang bisa din ang kasal namin. At pinaniwalaan ko yun, Mama Mia. Gusto kong maniwala. Sabi pa niya sa akin, hindi daw ako dapat matakot na mahalin siya. Hindi daw ako dapat matakot na mag-commit sa kanya. Mama Mia, ang sabi ko, hindi naman ako takot. Problema lang talaga ang pareho naming sitwasyon. Dahil ako, kahit hiwalay ako sa walang hiya kong asawa, kasal pa rin naman kami, Mama Mia. Hindi pa rin napapawalang bisa ang kasal namin. Kaya naniwala ako. Naniwala ako na pinagtagpo kaming dalawa ng tadhana. Naniwala ako na baka kami nga talaga ang para sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti na pala akong nasasanay. Hindi ko alam kung kailan ako nasanay eh. Siguro unti-unti na lang. Siguro sa paghihintay, sa pag-a-adjust, sa pagtanggap na hindi na ako inuuwian niya kahit tuwing weekend. May mga gabing magkausap pa rin naman kami sa chat habang alam kong katabi niya ang asawa niya sa kama. May mga sandaling gusto kong magtanong, paano mo nagagawa ito? Paano mo ako chinachat, sinasabihang mahal mo habang katabi mo sa pagtulog ang asawa mo? Naiisip ko ang dati kong asawa, Mama Mia. Ganito din kaya siya? Naiisip ko ang babae ng asawa ko. Ganito din kaya ang nararamdaman niya tulad ng nararamdaman ko ngayon? Kahit na ang dami-dami kong gustong itanong ay pinili kong manahimik. Dahil sa totoo lang, natatakot ako noon, Mama Mia. Natatakot ako na kapag nagsalita ako, baka mawala siya ng tuluyan sa akin. Kung may nangyayari sa amin, dapat noon pa kami nagkaanak, 'di ba? Sabi niya minsan, parang pinapakalma niya ang isip ko. Dahil kahit na pigilan ko ang sarili ko, may mga pagkakataon pa rin na lumalabas ang paninibugho sa aking dibdib at sa aking kilos. Walang kami. Wala nang nangyayari sa amin. Sa'yo na lang ako nakikikama. Sa papel na lang talaga kaming dalawa. Paulit-ulit yun. Hanggang sa naging katotohanan na nga sa tenga ko. Hanggang sa pinaniwala ko na rin ang sarili ko. Na posibleng ang dalawang taong nasa iisang kwarto walang mangyayari sa kanila kahit na mag-asawa sila. Pero sa tuwing nakikita ko siyang nagmamadaling umuwi, may kirot pa rin, Mama Mia. Sa tuwing hindi siya makasama sa akin dahil may lakad sila, may parte sa akin na gustong sumigaw. Gustong tanungin kung paano yung 7 taon naming dalawa. Na gusto siyang tanungin kung paano niya nasasabing mahal niya ako pero hindi niya ako magawang piliin. Kaya lang naaalala ko ang mga sinabi ko sa kanya. Naaalala ko ang sinabi kong ayokong iwan niya ang kaniyang asawa para sa akin. Ayokong isipin niya na kinain ko ang mga sinabi kong yun. Ayokong isipin niya
na ako na ngayon ang naghahabol at nagmamakaawa. Pero Mama Mia, dumating din ang panahon na napagod din ako. Hindi dahil sa hindi ko na siya mahal, kundi dahil nagsimula na akong makita na hindi na niya ako pinapahalagahan. Nagsimula na akong makita na baka katawan ko lang ang nais niya. Katawan ko lang ang gusto niya. At nagsimula akong tanungin ang sarili ko, kung ako ba? Minamahal ko ba ang aking sarili? Tahimik lang ako nung una. Ni hindi nga ako nagdadrama gaya ng iba, Mama Mia. Walang sigawan. Walang ganon. Isang araw, nagising na lang ako na parang may mga tanong, panibagong tanong sa puso ko. Na parang nakaramdam ako na may kulang. Kahit nandyan naman siya. Kahit lagi naman niyang sinasabing mahal niya ako. Kahit lagi naman niyang sinasabing humahanap lang siya ng tiyempo para buksan ang topic ng annulment sa asawa niya. Hindi ko talaga alam noon kung tutuusin, kung ang naiisip ko ba ay may kulang o baka mas tamang sabihin na may sobra. Sobra na ang sakit na aking nararamdaman. Sobra na rin ang konsensya sa aking puso. Naiisip ko, Mama Mia, na unti-unti akong nagiging babae na kinamumuhian ko. Yung babae ng asawa ko. Yung babaeng kahit alam niyang merong ibang asawa ang kanyang kinahuhumalingan, ay sige pa rin siya ng sige. Unti-unti ay nagiging ako na ang babaeng yon. Hanggang sa sobra na ang paghihintay ko sa isang lalaking nakatali sa iba. Sobra na ang pag-asa sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Habang tumatagal, mas malinaw kong nakikita ang totoo. Kahit gano'n niya sabihin na ako ang mahal niya, hindi niya pa rin kayang iwan ang asawa niya. At doon ako nagsimulang umatras, Mama Mia. Doon ko naisip, mas matapang yata ang asawa ko kaysa sa kanya eh. Kasi yung asawa ko, nagawa niyang piliin ang kabit niya. Nagawa niya akong iwan sa ere. Baka nangyari yun kasi nahuli ko yung asawa ko. Baka nangyari yun kasi kinumpronta ko siya. Kasi binigyan ko siya ng ultimatum. Baka itong asawa niya walang kaalam-alam na merong ako. Baka itong asawa niya hindi nahuhuli ang mga messages niya. Baka mas magaling siyang magtago kesa sa asawa ko. Mama Mia, binalikan ko ang panahon kung kailan nasaktan ako sa asawa ko. Kung kailan akala ko noon katapusan na ng mundo. Akala ko noon forever kong iisipin na pare-pareho ang mga lalaki. Pare-parehong manluloko. Pare-parehong nagbibigay ng false hope sa aming mga babae. Kaya hindi ako naghanap eh. Siya rin naman, hindi rin naman naghanap. Mama Mia, inisip ko, nasaktan ako ng taong to. At masasaktan ako kung lagi ko siyang hihintayin. Kaya isang araw, habang nasa opisina kaming dalawa, nag-text ako sa kanya. Tumigil na tayo. Tigilan mo na ako at titigilan na rin kita. Hindi ko alam kung makakalaya o masasaktan ako sa naging reaksyon niya. Tiningnan niya lang ang cellphone niya. Tiningnan niya ako tapos tumango. Pagkatapos noon ay hindi na niya ako chinat. Ilang araw lang ang lumipas ay hindi na siya pumasok sa opisina. Hanggang sa nalaman ko, Mama Mia, na nag-resign na pala siya. Hanggang sa nalaman ko na sumama na siya dun sa kanyang asawa papuntang abroad.
Nasaktan na naman ako, Mama Mia. Nasaktan na naman ang puso ko. Sabi ko, tama na yun. Focus na ako sa mga anak ko. Pero sadya talagang mapagbiro ang tadhana. May kusa na namang dumating kahit hindi ako naghahanap. Isang sundalo. Simpleng lalaki. Direkta kong magsalita at walang paligoy-ligoy. Sa kanya, Mama Mia, walang taguan. Sa kanya, walang agawan ng oras. Walang kailangang ilihim, walang kailangang protektahan mula sa mga mata ng ibang tao. Noong una ay hindi ko po siya pinapansin. Sarado pa ako noon eh. Pagod pa ang puso ko. Pagod pa ang damdamin ko. Pero dahil sundalo siya, hindi siya marunong sumuko. Hanggang sa unti-unti ay nakakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan sa tuwing nandyan siya. Hindi kasing intense ang nararamdaman ko sa kanya kaysa sa nararamdaman ko noon sa katrabaho ko. Mas tahimik sa kanya. Pero ramdam kong mas totoo. Mama Mia, dun ko napagtanto. Ganito pala dapat ang pagmamahal. Ganito pala dapat ang relasyon. Ganito pala dapat ang pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban sa iba. Na hindi mo kailangang makipag-agawan. Kaya pinili ko siya. At sa wakas, Mama Mia, pinili ko ang sarili ko. Tuluyan kong iniwanan ang lalaking 7 taon kong minahal. Ang lalaking pagmamay-ari ng iba, pero inisip ko noon na magiging akin. Akala ko talaga, tapos na ako. Akala ko talaga, magiging maligaya na ako. Inaantay ko na lang noon ang pinayal ko pong petisyon for annulment ng kasal namin ng mister ko. Dahil sabi nung sundalo, magpapakasal kaming dalawa, Mama Mia. Hindi niya alintana na may mga anak na ako sa nauna kong asawa. Pero may isang katotohanan siyang hindi alam. Hindi niya alam ang tungkol sa dati kong kaopisina. Akala ko hindi na worth para i-mention ko pa yung tungkol sa lalaking yun dahil tapos naman na yun eh. Pero hindi pala, Mama Mia. Isang araw nagulat na lang ako. Ito ay 1 taon matapos ang araw na sinagot ko yung sundalo. May nagbalik sa opisina. Nagulat ako dahil kagagaling ko yun sa break. Pagbalik ko ay nagkukumpulan ng mga office mates ko. Hanggang sa nakita ko siya. May dalang mga pasalubong. Nauwi pala siya galing sa abroad. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na pumunta siya sa bahay ko, Mama Mia. Yun yung parehong araw kung saan nagbalik siya sa opisina. Ang araw na anibersaryo namin ng sundalo ko. Pero hindi kami nagkita ng sundalo sa araw na yun kasi may misyon siya. May trabaho siya. Kaya nandun ako sa bahay kasama ang mga anak ko. Gabi na yun nung may kumatok. Natutulog na ang mga anak ko. Ayoko na sanang pagbuksan. Pero hindi tumigil yung kumakatok. Kaya pinagbuksan ko. Nakita ko siya. Namumula ang kaniyang mga mata na halatang umiiyak. Patawarin mo ko, May. Hindi ko pala kaya. Sabi niya ng halos pabulong. Parang may pumiga sa puso ko. Mahigit 1 taon ka nang wala. May iba na ako. Sagot ko. Pilit kong pinapatatag noon ang boses ko, Mama Mia, pero hindi siya nakinig. Bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hindi naman mahigpit. Ay hindi naman marahas pero mahigpit. Yung para bang pinaparamdam niya sa pagkahawak niya sa akin na takot siyang mawala ako.
May, please, bumalik ka sa akin. Ayusin natin to. Pakiusap niya. Hindi ko alam kung anong mas malakas noon, ang sakit ko o ang pagmamahal ko sa kanya. Oo, Mama Mia. Aaminin ko na kahit may sundalo na ako, kahit may isang lalaki nang handang umako sa mga anak ko, ay hindi ko maipagkakailang mahal ko pa rin ang lalaking to. Ang lalaking 7 taon kong sinabing hindi ko aagawin sa kanyang asawa. Hanggang sa kinuha niya ang cellphone ko. Anong ginagawa mo? Gulat kong tanong. Pero bago ko pa siya mapigilan, nag-type na siya. Siya mismo ang nakipaghiwalay sa lalaking 1 taon. 1 taon na nagbigay ng tamang pagmamahal sa akin. At ako, wala akong nagawa, Mama Mia. Ewan ko, pero matapos niyang isend ang text na yon, ay agad niya akong binalikan, niyakap at hinalikan. At Mama Mia, habang ang mga anak ko ay natutulog sa kabilang kwarto, ako naman ay nagpapaubaya sa lalaking ito. God, I miss this man. Na-miss ko siya mahigit 1 taon na hindi kami nagkita at hindi kami naging ganito kalapit sa isa't isa. Matapos na mapag-isa ulit ang aming mga katawan, ay nag-ring ang cellphone ko. Tumatawag yung sundalo. Sinagot ko, Mama Mia. Tinanong niya ako kung tunay at totoo ba yung text ko. At alam mo ba kung anong pinakagaga kong ginawa? Sinabi kong oo. Sinabi kong maghiwalay na kami dahil na-realize kong hindi ko pala siya mahal. Sinabi kong umaasa akong makahanap siya ng babaeng para sa kanya. At sinabi kong wag na niya akong guluhin pa. At Mama Mia, pagkatapos nun, ay bumalik ako sa lalaking may asawa. Hindi dahil sa yun ang tama, kundi dahil mahal ko pa rin siya. Mahal na mahal. At sa pagbabalikan naming yun, mas lalo akong nalunod. Mas madalas na ang pagkikita namin. Mas malapit at mas totoo. Sa bawat sandaling magkasama kami, ramdam ko ang init ng katawan niya. Ang kanyang paraan ng paghaplos sa katawan ko. Yung hindi nagmamadali. Yung parang ninanamnam niya ang bawat segundo. May mga gabing tahimik lang kami. Magkatabi, ang ulo ko nakasandal sa dibdib niya habang naririnig ko ang tibok ng puso niya. Sayo ako, bulong niya. At sa mga sandaling iyon, pinipili kong maniwala. Pinipili kong kalimutan ang lahat ng mali. Pinipili kong ibigay ang sarili ko. Hindi lang po yung katawan ko, kundi yung buong-buong ako. Pagkatao, pati kaluluwa ko. Hindi ako nag-iingat, Mama Mia. Hindi na ako umaatras dahil ang sabi niya, sa akin na raw siya. Ang sabi niya, tulad namin ng dati kong asawa, pinoproseso na rin daw nila ang annulment nila ng asawa niya. Buong-buo kong binigay ang sarili ko. Hanggang sa dumating nga ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Wala naman sa plano pero dumating. Oo, Mama Mia, dumating sa puntong nagbunga ang mga ginawa naming dalawa. Dumating sa puntong nabuntis ako. 4 na buwan, Mama Mia. Magpo 4 months na ang tiyan ko nung nalaman kong buntis ako.
Kasi hindi po ako yung tipo ng babaeng kapag nagbuntis ay malaki ang tiyan. Hindi din ako yung tipo ng babae na kapag nagbuntis nahihilo, nasusuka. Normal po akong magbuntis. Doon po ako nahihirapan sa panganganak. Kaya hindi ko alam na buntis na pala ako. Kahit na hindi na ako dinadatnan ay parang wala pa rin sa akin. Kasi isa din ako sa mga babaeng hindi buwanan kung dalawin ng kanyang regla. Kaya akala ko talaga normal lang. Nung una, Mama Mia, takot ang bumalot sa akin. Nanginginig ako habang hawak-hawak ko ang pregnancy test kit. Alam mo ba kung bakit ako napabili nun? Kasi bigla na lang akong nahilo sa trabaho. Doon na ko naisip na mag-aapat na buwan na pala akong hindi nireregla. Na dati ay hanggang 3 buwan lang naman ang pagitan ng regla ko. At doon na nga ako kinabahan. Hanggang sa napagdesisyonan kong bumili ng pregnancy test kit. At nung paulit-ulit ko ngang tinitingnan ng 2 guhit na parang hindi ko matanggap, ay nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Siyempre, sino pa ba ang una kong sasabihan? Kundi ang ama ng dinadala ko, 'di ba? Siya ang sinabihan ko. At sa una, masaya siya. Kita ako sa mukha niya ang sobrang saya. Na sa wakas ay magkakaanak na raw siya dahil hindi sila nagkaanak nung kanyang dating asawa. Oo, paninindigan kita. Paninindigan ko ang baby natin. Sabi niya. At dahil sa kanyang mga sinabi na wala ang takot ko, na wala ang pangamba ko, nakaramdam ako ng pag-asa. Baka ito na nga. Baka siya na nga talaga. At baka ngayon, tuluyan na talaga niya akong pipiliin. Baka ito ang dahilan kung bakit siya naghanap ng iba at hindi na kontento sa asawa niya. Dahil hindi siya binigyan ng anak nito. Akala ko, Mama Mia, magiging masaya na kami. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Akala ko magkakaroon na ako ng masaya at mapayapang pamilya. Pero habang lumalaki ang dinadala ko sa tiyan ko, parang may ibang bagay ang lumiit. Yung effort niya, yung oras niya sa akin, yung pagmamahal niya. Kapag bigla-bigla akong nagtatampo dahil hindi niya nagsusunod ang gusto ko, hindi na niya ako sinusuyo, Mama Mia. Kapag nagme-message ako ng mahaba, minsan okay lang yung sagot niya. Okay na okay. Letter O and letter K. Minsan naman K lang. Minsan sin. At minsan wala talaga. Minsan kahit i-block ko pa siya, Mama Mia, hindi na siya gumagawa ng paraan para hanapin o kontakin ako. Dati, konting tampo ko lang, nandyan na agad siya. May dalang kung ano-ano, donuts, flowers, chocolates, cake, para lang masuyo ako. Pero ngayon, parang ako na lang ang humahabol. At dun ko naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi pa rin pala niya ako pinipili kahit ngayong magkakaanak na kaming 2. Mama Mia, nagalit ang mama ko nung nalaman niyang nagpabuntis ako sa iba. Pero sabi ko, paninindigan naman ako ng lalaking to. Inaantay lang namin na mag-grant ang petition for annulment namin ng dati kong asawa. Siyempre, para hindi lalong magalit ang mga magulang ko, hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan na may asawa din ang lalaking ito. Nang sabi niya, naghihintay din siyang mag-grant ang petition for annulment nila. Pero isang gabi, Mama Mia, habang nagsuscroll ako sa Facebook ko,
ay may nakita akong post. Isang post na hindi ko alam kung paano ko nahanap. Siguro ganun talaga tayong mga babae. May paraan tayo kung paano hanapin ang mga bagay na gusto nating hanapin. Hanggang sa napadpad ako sa isang account. Hindi ko alam kung kaninong account yon. Nakita ko doon ang isang post. Isang post ng parang magkakabarkada. Parang magkaka-partner-partner. 5 couple. Bali 10 tao ang nandoon, Mama Mia. Magkakatabi-tabi ang lalaki at babae. At nandun siya. Picture iyon ng bagong taon. Bagong taon kung saan hindi niya ako dinalaw. Ni hindi siya nag-text sa akin. Andun siya sa picture na yon. Nakangiti. Katabi niya ang asawa niya, Mama Mia. Ang asawa niyang sinasabi niyang nag-file na ng petition for annulment para sa kanilang dalawa. Ang asawa niyang sinasabi niyang hindi na niya mahal at kasal na lang sila sa papel. Magkahawak ang kamay nilang dalawa. Masaya. Na para bang hindi niya sinabi sa akin na ang malaking problema nila ay hindi sila magkaanak. Na para bang walang ibang babae sa buhay niya. Yung ngiti niya, para bang hindi niya niloloko ang babaeng ito. Na para bang hindi ako nag-e-exist sa buhay niya. Doon tuluyang gumuho ang lahat sa akin. Hindi dahil hindi ko pa alam, Mama Mia, na niloloko niya ako. Kundi dahil sa wakas, dahil sa picture na yon, tinanggap ko ang isang masakit na katotohanan. Isang katotohanan na ang tagal-tagal ko nang dene-deny sa sarili ko. Na ako yung kabit. Na kahit anong mangyari, dun lang ako ilalagay. Dun lang ang papel ko sa pagiging kabit sa buhay niya. Napakasakit nun, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak. Hindi ko aakalain na darating sa punto na magiging kabit ako. Na yung dating-dati isinusumpa ko dahil kabit, dahil inagawang asawa ko, ako na ngayon siya. Pero hindi ako papayag na maging katulad niya ako. Ang masakit lang, Mama Mia, buti pa yung kabit ng asawa ko pinanindigan eh. Buti pa yung kabit ng asawa ko pinili niya. Samantalang ako, mapaasawa man o mapakabit man ako, hindi talaga ako pinipili. Mama Mia, hindi po madaling tanggapin ang katotohanan na yon. Hindi sa isang iglap lang matatanggap mo na hindi pala ako kapili-pili. Pero pinilit ko ang sarili ko. Pinilit ko ang sarili kong paniwalaan ang totoo. Hindi yung sinasabi ng utak ko. Hindi yung kasinungalingan na sinasabi niya sa tenga ko. At dahil sa nakita ko, Mama Mia, pinili kong pakawalan siya. Hindi dahil sa hindi ko na po siya mahal, kundi dahil mas mahal ko na ngayon ang sarili ko. At ayoko na ring madamay pa itong batang dinadala ko. Blinak ko siya. Tinapos ko nang walang paalam ang lahat sa aming dalawa. Hindi ako nagdrama. Walang mga long messages. Walang paninisi. Walang ganun. Walang salamat sa lahat. Tahimik. Tahimik akong umalis pero buo ako. Dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, ako na ang pumili. Ako na ang lumayo. At kahit masakit, alam ko na ito ang tama at pinakatama kong magagawa, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa mga anak ko, sa buhay na nasa sinapupunan ko.
Mama Mia, agad akong nag-file ng resignation letter ko. Agad akong tumawag sa mama ko. Sabi ko, dun muna ako sa tiyahin ko sa probinsya at isasama ko lahat ng mga bata. At dun na ako magsisettle. Bakit? Di ka pinanindigan ng lalaki mo, no? Tanong ng mama ko, na hindi ko alam kung may pangungot siya, panghuhusga, ang kanyang boses. Hindi na lang ako sumagot dahil ayokong magpaliwanag pa. Mama Mia, pagkatapos kong ma-file ang aking resignation letter, ay nakiusap ako sa boss ko na kung pwede effective immediately. Magta-turn over na lang ako via email. Pumayag naman siya dahil nga buntis na ako. Sinabi kong maselan ang pagbubuntis ko at muntik na akong makunan kahit di naman yun totoo. Buti na lang dahil doon ay pumayag sila. Agad kong binenta ang bahay namin. Lahat ng mga bagay na hindi ko madadala sa probinsya ay binenta ko. At nung napagbentahan ko, yun ang ginamit ko para makapagsimula dito sa kung nasaan ako ngayon. Sa probinsya ng tiyahin ko. Mama Mia, yung asawa ng tiyahin ko ay may kakilala sa isang malaking kumpanya. At ipinasok naman niya ako doon. Dahil sa experience ko sa trabaho ay agad naman akong nakapasok, pero nakiusap ako na kung pwede, tsaka na ako magsimula kapag tapos na akong manganak. Kesa naman mag-leave ulit ako ng 3 months. Pumayag naman sila. Yung tiyahin ko dahil wala siyang mga anak at wala siyang asawa, siya ang naging kasama ko sa bahay. Siya ang nag-aalaga ng mga bata habang ako ay pumapasok sa trabaho. Mama Mia, hanggang isang araw, may tumawag sa akin. Yung abogado ko. Sinabi niya sa akin na nilabas na raw ang desisyon ng korte. Nilabas na ang resulta ng pinail naming petition for annulment of marriage. Nag-grant yung annulment namin. Oo, Mama Mia. 2022 nung nag-grant iyon. Hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng saya, ng ginhawa o lungkot dahil tuluyan na nga akong naging single mother. Nagpapadala pa rin naman ang asawa ko para sustento sa kanyang mga anak. Habang yung lalaking ginawa kong kabit, Mama Mia, ang alam ko, nagme-message siya sa mga katrabaho ko at hinahanap ako. Sa ngayon alam ko kung anong hinahanap niya. Baka anak, baka yung bata. Baka hindi naman talaga ako kasali sa plano niya sa una pa lang. Baka kaya niya lang ako nilapitan dahil hindi sila magkaanak. Pero sa huli, pipiliin pa rin niya ang asawa niya at kukunin niya ang bata sa akin at yun ang hindi ko mapapayagang gawin niya. Sa ngayon, Mama Mia, mag-isa pa rin ako sa buhay. Wala nang panibagong lalaki sa buhay ko. Nabalitaan ko na pagkatapos ng annulment namin ay nagpakasal na rin yung dati kong asawa dun sa babaeng ipinalit niya sa akin. Masakit? Oo, sobrang sakit eh. Pero wala na rin akong magagawa. Yun na rin ang totoo. Yun na rin ang katotohanan. Kaya tanggapin ko man o sa hindi, wala ding magbabago. Kaya sa huli mas tinanggap ko na lang. Sa ngayon nandito ako sa payapang lugar kung saan ako naninirahan kasama ng 3 kong mga anak. Mag-isa sa buhay pero hindi naman ako wasak. Mama Mia, may takot pa rin sa puso ko, lalong-lalo na para sa bunso ko. Paano kung mahanap kami ng ama niya? Paano kung agawin siya sa akin? Nalulungkot pa rin ako paminsan-minsan, pero mas malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Na hindi ko kailangang makipag-agawan sa iba para lang mahalin. Hindi ko kailangang makipag-agawan sa babae ng asawa ko, sa asawa ng lalaki ko.
Hindi ko na kailangang maghintay ng taong hindi kaya ang piliin ako. May anak ako, may pamilya ako, may sarili ako. At sa pagkakataong to, kahit wala nang dumating, basta wag na lang akong maging pangalawa. Kahit wala nang dumating, basta wag na lang akong maging option. Yun na lang ang mahalaga sa akin. At yun na lang ang panghahawakan ko hanggang sa aking pagtanda. Maraming salamat, Mama Mia. Alam ko po na hindi po madali nabasahin itong ganitong kwento, lalo pat alam kong isa ka ring legal na asawa. Pero hindi ko po mapigilang ibuhos ang nararamdaman ko. Unang-una, hindi pa rin alam ng pamilya ko hanggang ngayon yung pinagdaanan ko. Yung pinagdaanan ko dun sa lalaking ama ng bunso kong anak. Hindi nila alam na once upon a time, naging kabit ako. Walang kaalam-alam ang mga kaibigan at pamilya ko. Tanging ako lang at ang lalaking yun ang nakakaalam. Hindi ko rin alam kung alam ba ng kaniyang asawa. Sa ngayon, Mama Mia, masaya po ako. Kontento. Walang pag-ibig, pero sapat na ang mga anak ko. Sapat na ang magandang buhay na tinatamasa namin ngayon. Maraming salamat po at naway sa mga taong nakikinig ngayon. Mapalalaki man kayo o babae, sana bago kayo mag-isip na magpakasal, sana siguraduhin niyo muna sa sarili niyong handa na kayo. Yung hindi na kayo maghahanap ng iba. Yung hindi na kayo makikipagrelasyon sa iba. Para wala nang ibang taong masaktan. Wala nang ibang mga buhay na madamay. At wala nang mga batang mawalan ng ama o mawalan ng ina. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat ulit. Lubos na gumagalang. May. Ano kayang pakiramdam nun, no? Ano kayang pakiramdam na minsan ay inagawan ka, pero ikaw din naman ay nang-agaw din pagkatapos. Ano kayang pakiramdam ng ganon? Well, naniniwala ako dun sa pa-intro natin, na minsan kaya paulit-ulit na nangyayari sa atin ang isang bagay dahil hindi natin kinukuha yung leksyon na dapat nating matutunan mula sa bagay na yon. Minsan kaya paulit-ulit tayong nasasaktan dahil sa parehong rason. Yun ay dahil hindi natin sinasapuso ang mga leksyon na dapat ating nakuha mula doon. Kaya kung paulit-ulit kang nasasaktan ngayon dahil sa parehong rason, dahil sa parehong reason, pareho lang yun. Ibig sabihin, may hindi ka pa natutunan. May hindi ka pa nakuha. At hindi sapat yung sinasabi mong, natuto ako na hindi dapat ganito. Hindi. Napakadaling magsabi ng mga salita. Napakadaling maging man or woman of wisdom. Napakadali nun. Pero alam nyo kung anong mahirap? Yung i-apply yung wisdom na yon. Yung i-apply yung sinasabi nyong natutunan nyo mula sa bagay na yon. Yun ang mahirap. At hanggat hindi natin to na-apply sa ating mga sarili, paulit-ulit tayong masasaktan sa parehong bagay. Kaya kung ikaw, you evaluate yourself now, if you keep on hurting for the same thing over and over again, it means that you have not yet learned your lesson. If you learned it, you must apply it. Diba? Ganun yun. Ba't ako nag-English? Anyways, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng sulat mo, Ate May. Baka bukas si April na o baka si June na. Charot lang. Wala yung joke ko. Anyways, maraming thank you ulit, Ate May, at naway tuluyan ka nang maging masaya with or without a kasama, with or without husband. Oo, kaya nating maging masaya. Alam nyo, kaya yung ibang mga babae, sabi nila yung mga babae daw, habang tumatanda, tumatalino. Habang tumatanda, nagiging wise.
Kasi yung mga lalaki habang tumatanda daw, nagiging isip bata, kaya ayun, kumakabit, 'di ba? Sinasabi lang life begins at 40, naghahanap ng thrill, naghahanap ng excitement. Pero yung babae daw, habang nagkakaedad, like for 30 plus, 40 plus, mas nagiging wais. Kaya kapag yung babae hindi pa nagpapakasal, hindi pa nagsisettle down at the age of 30, parang nagiging less yung chances na magse-settle down siya. Hindi dahil sa walang pumipili sa kanya, hindi dahil sa wala siyang magpagpipili ang iba, kundi dahil alam niya sa sarili niya na kapag nag-settle down siya sa ganitong klase ng tao, ay parang kumuha siya ng martilyo para ipukpok sa utak niya, sa ulo niya, 'di ba? Minsan kasi kapag bata tayo, nandun yung pangangailangan natin na mahalin, pangangailangan natin na arugain, pangangailangan nating ipagmalaki sa mga tao na, "Uy, may pumili sa akin. Oh, nabenta ako," 'di ba? Oh, kung sa ano pa, sa Bisaya, panahalin ko, naibenta ako, 'di ba? Naibenta ko yung sarili ko, parang gano'n. May pumili sa akin, may nagpakasal sa akin. Parang pride natin 'yon kapag bata pa tayo. Pero kapag tumanda na tayo, minsan mas nagiging matimbang yung peace of mind at saka peace of wallet dahil meron tayong sariling pera kaysa sa pride na meron tayong kasama sa buhay. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ninyo ng napakagandang kwento natin for today's video. Kung kahapon, napakapariwara nung babaeng nagpadala. Ang pangalan nun? Pangalan nung kahapon? Ano ba yung name niya? Hindi ko na maalala. Anyways, kasi ang dami-dami ko kasing gagawin kaya hindi ko na maalala yung pangalan niya. Kayo na pong bahala. Pero ano siya 'di ba? Ang ginawa niya ay nagpakaano siya. Si Emma, si Emma. Nagpadala siya sa kanyang damdamin. Kasi bata pa si Emma isa pa 'yun. Bata pa siya dahil bata pa siya nung nakilala niya yung kanyang kinakasama na si Kiko. Kaya nung bata pa siya, mga 20s pa siguro siya, naghahanap pa siya ng thrill. Naghahanap pa siya ng excitement, 'di ba? Anyways, thank you very much sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga members. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Ayun po. Hello ako sa mga members natin na sina Marlia Guiana Shane, Jasmine Magbanwa, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, kay Rico Sidanco, Colleen Bueno. Hello rin kay Gimaras Girl, kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Dayan Martinez, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, at Ricky. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pananatiling member dito sa ating channel. At syempre, shout out din ako sa ating mga commentators, sa ating mga tagapakinig na lagi pa ring nag-aabang ng ating mga uploads. Hi ako kay Jocelyn's channel. Maraming salamat. Hi din kay Maricel Mina. Thank you very much. Shermaine Lopez. Ang ganda ng name Rose Santiago. Marvy Montesilio. Christina Sison. Hello rin ako sa ating tagapakinig na si Sagittarius. Maraming salamat Fredeline de la Cruz. Alcura Ukit. Jessa May Cruz. Grace Sarmiento. OFW Diaries. Kay Jella Abasola. Maraming salamat. Ernie Estolapas or Ernesto Lapas, maraming salamat. Hi din kay Gian de los Reyes at Grace Otanias. Sa mga hindi po nabasa at hindi nabanggit na mga pangalan, baka sa susunod po, pangalan nyo na ang isa-shoutout natin dito. At siya nga pala, if you have a story on your own, please do not hesitate to share that to us. Email lamang po kayo. Ayan po ang ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Please subscribe to this channel. I love you all so much. Ingat! Bye-bye!